Hello. Dito na naman tayo. I'm back. Hello. So may interesting akong papakita sa inyo ngayon. It's about consumption. So parang maganda ipakita yung consumption ng mga stuff sa sasakyan eh. Hindi lang yung electric natin, motor natin. Gusto ko ipakita yung consumption ng aircon. Yan. Kasi meron akong special software to ng BMS. So ang dami kong pwedeng ma-log dahil dito sa software na to. And sakto napagano ko yung logging capability niya ngayon. So ilalog natin yung aircon ngayon, kung gaano kalaking consumption. Tapos subukan kong ipasok din yung consumption ng power steering. So bawat liko mo may yun, may kain ng kuryente. Tsaka yung natin, brake vacuum na 12 volts na doon, motor para sa pag-generate ng brake vacuum. So magandang to, experiment kasi scientific method eh. Yeah. Yan, medyo masilaw. Tatapi ko muna rito. Yan. Okay, patayin ko yung aircon. Okay, pinatay ko yung aircon, pati fan. So may consumption na mababa eh. So sabihin natin 0.7 7/10 of an amp. So sabihin natin 1 amp. Under rin natin aircon. So fan muna. Okay, na-under ko yung aircon. So tumalon ng konti dahil lang sa condenser fan. Pero slowly nagra-ramp up yung natin. Yun. Ayan. So around 9 amps yung compressor. So may tatlong setting yung compressor eh. Around 3,500 RPM yung middle setting niya. Doon ko sinet yung compressor. So yun, nakita nyo bumaba yung amp, naging negative. Ibig sabihin niya nagpasok ng kuryente yung region. So ngayon tayo, accelerate tayo sa second gear. Pag tinanggal ko yung paa ko sa accelerator like now, so may pumapasok na kuryente sa battery. Ayan. Yan yung region. Okay. So tigil ulit ako sa tabi. Wait lang. Ayan, pumapasok na naman Tigil ako sa tabi para makita natin yung ng aircon. Ayan, steady tayo sa around 10 amps. So try ko tapakan yung preno natin para mawala yung vacuum, para mag-kick in yung brake vacuum natin. So dapat yung natin, amps tatalo ng konti. Kita niyo yan. So yan, every time na pumapreno ka or dalawang beses kang pumreno, depende yan sirang sa pag-release ng vacuum eh, kung ilan yung kailangan niya. So ayun, may kain din yun, di ba?
Tapos ngayon steady ulit yung amps dahil sa aircon natin. Ikutin ko yung manibela. Ayan. Ayan. Ayan, yan. So nakita niyo yung pagtalon. So isa pa. Up. Up. So from 9 point something, yung blue, yan yung parang average na current. So dyan ako nakatingin. So basically medyo malaki yung tinatalon din, mga ilang watts din yan. Yung na yan, yung blue na yan. Okay. As we as we go along, sige, observe nyo lang yung So ngayon second gear, ako, accelerate ako. Yan yung current niya, consumption. Observe nyo lang. Okay. Release. Regen. Okay. Andar ulit. Slight andar lang. Okay. Ayan, slight andar lang. Second gear pa rin. Mababasa ng na to, chart na to, kahit na anong device natin na kakain ng kuryente from the battery pack. Kasi lahat naman sa traction pa kumukuha kahit yung 12 volts natin. Kasi tina-charge niya yung 12 volt battery from the DC to DC converter. So ayun, anytime na makikita nyo magne-negative yung chart, ibig sabihin yan nagre-regen tayo. Okay. So kung gusto mo makatipid, huwag ka lumiko, huwag ka magpreno, as much as possible regen. Pero mga maliliit na lang naman yun, kain. Kasi hindi naman matagal kumbaga ilang seconds lang yun na kumakain. Pero syempre aircon ang pinaka So compute natin around okay, nakatigil naman tayo. Compute natin 9 amps times 108 nominal volts, 972 watts. 972 watts ang kinakain ng compressor, tsaka condenser, tsaka evaporator. Pagka dinagdagan ko, naka number 2 to pag tinaas ko pati yung fan natin, kakain pa ng konting watts ng konti pa yan. So yung 900 72 na, as long as naka-under yung compressor, yun yung kinakain niya sa battery. Sabihin mo 1000 watts. Pag pina-under mo ng yan, ng isang oras yan, so 1 kilowatt hour ang kinain niya sa pack mo. Estimate ko siguro around 10 kilometers. Sobra, sorry. 8 kilometers with regen
Without regen, sabihin natin 5 kilometers per hour. So medyo ano rin, may ano rin, kain din yung aircon. Kaya yun, patayin muna natin yung aircon. So ayun, ganun kalakas ang aircon. So kung gusto mo talaga makatipid ng ano mo, baterya mo, eh yung aircon medyo ano mo lang, bawas-bawasan mo yung gamit. Maganda bumiyahe ng umaga or ano, gabi, hapon, hindi tirik ang araw. Yan, pag tirik ang araw, yun. Tapos sa power steering, huwag ka masyadong change lane and change lane, di ba? Konting ano lang, chill. Kasi lakas din naman eh, kumain ng power steering eh, di ba? Ayun. So napakagandang graph to. At least ito, nakikita natin yung ano talaga, eksaktong current na kinakain niya. So properly nako-compute ko yung ano, consumption niya. So yun na napakaganda nito kapag may access ka sa buong sistema na ginagamit mo. So mas ano mo, adjust mo yung mga bagay-bagay, di ba? Kasi ikaw gumawa mismo, ikaw nag-install eh. So yun ang advantage noon kapag ikaw mismo ang ano, nag-install, di ba? So ayun, hanggang dito na lang siguro muna. At gusto ko lang maipakita sa inyo yung power nitong BMS na to, Orion BMS 2, di ba? Ayun, yun na tayo, overtaken tayong Starex. So yun, so subukan kong ano, mag-isip pa ng magagandang video na mabibigyan ako kayo ng impormasyon about. Okay? See ya.